Nakakahiya sa mga dayuhan na turista. Ito ang nilalaman sa nalathalang editorial ng Filipino Star ngayong opinyon na may petsang March 9, 2024. Sinasabing mula Enero hanggang Marso 5, 2024, mahigit 1.2 milyong turista na ang bumisita sa bansa. Ayon sa Department of Tourism, kabilang sa mga ito ang 1,116,129 na dayuhan at 67,686 na Pilipino na naninirahan sa ibang bansa. Mas marami ang bumisitang turista ngayong taon kumpara sa nakaraang taon na umabot lamang sa 999,390. Ang South Koreans ang pinakamarami sa mga dayuhang bumisita na sinundan ng Americans, Chinese, Japanese, Canadians, Australians, Taiwanese, British, Singaporeans at Germans. Ayon pa sa report, daragsa pa ang mga turista sa pagsisimula ng tag-init na opisyal na magsisimula sa buwan ng Abril. Ang Abril at Mayo ang pinakamainit na buwan sa Pilipinas na gustong-gusto naman ng mga dayuhan. Nagbababad sila sa magagandang beaches sa bansa, partikular na ang Boracay, Puerto Galera at sa mga makapigil hiningang tanawin sa Palawan. Maganda namang dihamak ang mga beaches sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Ang isang problema, maaaring mag-atrasa ng mga turistang patungo sa Pilipinas kung hindi masusolusyonan ang pag-atake ng mga peste sa Ninoy Aquino International Airport na kinabibilangan ng surot, daga at ipis. Hindi maganda na ang mga pesteng ito ang sasalubong sa mga turista. Noong nakaraang linggo, nag-viral sa social media ang mga na-videoang surot sa mga upuan sa Terminal 2 and 3. Nagkapantal-pantal ang katawan ng mga nakagat ng surot makaraang maupo sa mga metal na upuan. Hindi pa humuhupa ang pagsalakay ng surot. Na-videohan naman ang pag-alagalang daga sa kisame ng Terminal 2. Marami ang nahintakutan sa malaking daga na nilay kasing laki ng pusa. Pagkatapos ng maispatang daga, nagbaral naman ang mga nakitang ipis sa mga nasabi ring terminal. Marami at nakadidiri ang mga ipis. Nagpapakita lamang na mga paglitaw ng mga peste sa NAIA ay dahil sa kapabayaan ng mga namumuno. Kung maayos at ginagampanan ng maayos ang pamamahala, hindi magkakaroon ng peste. Masasayang ang ginagawang pagpupromote ng Department of Tourism na bumisita ang mga dayuhan o turista kung makakaranas ng hindi maganda sa airport pa lamang. Paano masisiyahan ang turista kung sa pag-upo niya sa mga upuan ay papapakin ng surot ang kanyang hita at puwit? Paano masisiyahan kung may gagalang-galang daga at nagsilisaw na ipis? Ang mabilis at epektibong aksyon sa NAIA kaugnay sa mga naglutangang peste ay nararapat na solusyonan. Kapag natatak sa isipan ng mga turista ang mga peste sa NAIA, hindi na sila uulit pa. Kawawa ang Pilipinas na hindi na mamahalin. Iyan ang editorial sa kabuuang opinyon ng Filipino Star ngayon. Sabi nga ni Katotong Pastor Alfred Rose, naiisip niya, mag-hands off na kaya muna ang gobyerno sa mga paliparan, kasama ang mga pantalan. Pangasiwaan na lang ng gobyerno ang nauukol sa security, customs at immigrations. Sa palagay raw niya, gaganda ng milya-milya ang operasyon ng paliparan at pantalan at magiging big boost sa turismo. Matapos maglagay ng malaking slogan na mula sa himpapawid at mababasa, "Welcome to the Philippines, the land of peace at hindi land of ipis."